Ayun. Ayun. And mahirap yung naging transition mo from teacher, di ba? To, kasi stable na yan. Yes. Into entrepreneur. Ano yung biggest challenge mo nung nag-out ka talaga? Grabe. Grabe yung challenge ko to the point na umuwi ako ng Jakarta. Yung boyfriend ko during that time, malaki kitaan sa negosyo, uwi ka na. May paliwalang-paliwala ako, power. Ganun. Power, sige, uwi ako Pilipinas. Gawa ako Shopee account. 3 buwan na zero. Wala akong order. Sabi ko sa kanya, magpuro na lang ako ulit. Sa akong ganun. Oo. Parang wala namang nangyayari na. Wala namang nangyayari. Sabi mo, may kita. Wala namang pala, scam. Ganun na ako. Sayang yung kita sa Jakarta. Kasi, kasi during that time, nandun yung eagerness ko na babago yung buhay ko. Pero yung mindsetting ko, mahina pa, hindi pa malakas. Kasi nga, wala namang may business talaga sa negosyo natin. So, yung aking mindsetting is nagsishake-shake. So, dumating sa point na sabi ng boyfriend ko, maghiwalay tayo. Sige, mag-apply ka, pumunta ka ng ibang bansa ulit, pero maghihiwalay tayo. Eh, pogi! I give up my passion and dreams. Yun. Hindi. Siya pala ang pangarap mo, be. Hindi. Pero alam mo ba, dumating nga sa point na 3 buwan na akong walang kinikita. Naririnig ko na ang mga bulong. Ang mga bulong ng mga dream stealers. Negative. Na, yes, sinishare mo pa lang, ay, hindi stable yan. Ay, hindi mangyayari yan. Ang dami ko naririnig na, nagbebenta ka na lang? Ba't nag-resign ka? Ang ganda ng work mo. Lord, tama ba tong decision ko? Pero talagang 1 taon ko siyang iniyakan kasi hindi naman ganun kadali kumita sa e-commerce. Sobrang hirap. Naalala ko pa nga yung point na unang order sa akin, taga Palawan, tapos 45 pesos, sa tuwang-tawa ako. Pero nandun pa rin ako, hinahatak pa rin talaga yung puso ko. Kung itutuloy ko ba, ibabalik ko yung sarili ko sa teaching, or ipagpapatuloy ko yung negosyo. Pero ang pinag-pray ko na lang kay Lord, surrender talaga. Surrender. As in, sabi ko, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako. Lord, kung ano man po yung magiging decision ko, sana align po yun sa decision ninyo. Lord, alam ko, meron akong qualities na binigyan mo na sa akin yung mga qualities na kailangan ko sa kung ano man yung path na tatahakin ko. And hinandle ko yung mga, alam mo yung mga noise na yun. Number 1, ayun, surrender number 1. Number 2, pinapatatag ko yung sarili ko na wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Yes. And hanggat may isang naniniwala sa'yo, which is ikaw, sapat na yun para magpatuloy ka. Diba? Kasi ginagawa mo naman yan, hindi para dun sa mga bashers na yan. Ginagawa mo yan for your life. Kaya every time na nangihina ako, ginagawa ko yung sinasabi ng boyfriend ko na always, balikan mo lagi yung why mo, yung purpose mo. Na, alam mo yun, doon ko na lang na-realize na, I always remind myself na, yun nga, kung mayroon ako malaking pangarap, I really need to make this big changes sa buhay ko. Na, I really have to climb my mountains. Mountains of bashers, mountains ng wala kang benta, mountains ng pinanghinaan ka ng loob. Kasi, parang pag-akit ng bundok yun, di ba? Yung mahirap nakakapagod. Wala namang madali. Totoo. Wala namang naging successful na hindi nahirapan. Exactly. Di ba?